Hollywood TV. Agad namang bumukas ang mga mata ko. Napatingin ako sa pinanggalingan ng boses, at nakita ko si Ryan na nakatayo sa pintuan ng kusina. Umalis si Vrix sa bewang ko, lumayo ako sa kanya, tumikim siya. "Sorry to disturb both of you," nahihiyang sabi ni Ryan. Nagbaba ako ng tingin na nahihiya. "Shit, anong ginagawa ko?" hissing the devil. "Ano ang mali sa akin?" "No, it's okay, come inside. I have made something for you," sabi ni Vrix na umiwas ng tingin sa akin. "What?" excited na tanong ni Ryan. "Wait, ginawa niya, sinira lang niya ang lahat." "No, Ryan, wait," sabi ko na nagpatigil sa pagpunta niya sa cupcakes. "I'll just do the icing then you can have it. Your dad was just ruin everything." Sinamaan ko ng tingin si Vrix. Sinamaan niya ako ng tingin. "See, this cupcake looks perfect. Ryan, see it yourself," sabi ni Vrix na nakatingin sa cupcake. "Perfect, Vrix, this cupcake looks dead. Tingnan mo kung paano mo nagawa ang icing." Nagsimulang tumawa si Ryan. Ako at si Vrix pareho kaming napalingon sa kanya na naguguluhan. Pumasok na rin si Maria sa kusina. Sa una ay nabigla siyang tumingin sa akin at kay Vrix tapos tumawa rin siya. Umupo si Ryan sa stool habang tumatawa na nakahawak sa tiyan. "What's so funny?" tanong ni Vrix. "Dad, you both look so funny with cream all over your faces," Ryan said, trying his best para hindi tumawa. Napatingin ako kay Vrix at mas tumingin siya sa akin na parang nanlilisik. "Tatapusin ko lang ang icing saka ako maglilinis," sabi ko tapos napatigil ako nung nakita kong may sasabihin si Vrix. "And I don't need your help," mabilis kong sabi para hindi na niya ako pakialaman. Dahil sa pag-aalaga niya ay nasayang ang 3 cupcakes ko. Sinasabi ko na aalis ako at maglilinis. "Hindi ako interesadong tumulong sa mga taong walang utang na loob," sabi ulit ni Vrix sabay tingin, at lumabas ng kusina. "Walang utang na loob, yun lang ba ang tawag niya sa akin?" "Well, hindi mo maitatanggi iyon. Ikaw ay walang utang na loob." "Shut up, stupid conscience. Bloody devil Adams," bulong ko. Nang bumagsak ang mga mata ko kay Ryan ay mahigpit niyang idiniin ang kanyang labi, pinipilit na huwag tumawa. Sinamaan ko siya ng tingin, ngumiti siya at tumakbo palabas ng kusina. Lahat ng tao dito nakakainis. Dumapo ang mga mata ko sa gulo na nalikha sa kusina, napabuntong hininga ko. Marami akong trabahong gagawin. Bumalik ako sa paggawa ng cupcake. Nang matapos akong maglinis ng kusina at gumawa ng mga cupcake, umakyat ako sa kwarto para maglinis. Pagbaba ko nakita ko pareho si Ryan at Vrix na nakaupo sa stool sa kusina at ine-enjoy ang cupcakes. Pinuntahan ko silang dalawa, hindi lang nila ako pinansin. Pareho silang masayang kumakain ng cupcake. Dad, this is so good," sabi ni Ryan habang umuungol. "Ha, of course, it is. After all, I have made it." Napangisi ako sa loob. "Of course, it is. After all, I have made it," sabi ni Vrix sabay kuha ng isa pang cupcake sa kamay niya. "Teka, what? Are you kidding me right now? I have made it." Nagmarcha ako patungo sa kanya at tumayo sa tabi ng stool, kung saan siya nakaupo. "I have made them, not you." Hindi na lang ako pinansin ni Vrix at nagpatuloy sa pagkain. "Vrix, I am talking to you." Hindi pinansin. "Vrix, nagsisinungaling ka sa kanya." Hindi pinansin. Nagsimulang humagikik si Ryan. Sinamaan ko ng tingin si Vrix, pero hindi niya ako nilingon kahit isang beses. "Fine, keep ignoring me. I don't give a..." Hindi na ako pinatapos ni Vrix sa sentence ko at hinila ako sa bewang ko, nanlaki ang mata ko. Napangiti siya habang nakatingin sa gulat kong mukha, tapos sinubsob niya sa bibig ko yung buong cupcake na nasa kamay niya. "Rule number 7 Bella, tandaan mo." Mabilis akong tumango. "Good. Now continue what you were saying." "I was saying that I don't give a fuck about it. Pero kung sasabihin ko, paparusahan mo ako. So Bella, darling, be quiet." Umiling ako at itinuon ang atensyon sa pagsubo sa buong cupcake na pinasok niya sa bibig ko. Ngumisi si Vrix at kumuha ng isa pang cupcake at nagsimulang kumain, sinamaan ko siya ng tingin at gaya ng dati hindi niya lang ako pinansin. Tapos na ako sa cake, nilunok ko ito ng hirap, sabi ko. "You are such a devil, Vrix. How can? And here comes another one." Isinubo ni Vrix ang isa pang cake sa bibig ko. Nanlaki ang mata ko at ngumiti ulit siya. Sinubukan kong nguyain ito sa abot ng aking makakaya at tapusin, para masigawan ko siya ngunit agad ko itong nilunok at ibinuka ang aking bibig para pag-alitan siya, muli niyang sinubo ang isa pang cake sa aking bibig. "Stop Bella,
Alam kong masarap talaga ang cupcakes, pero kung paulit-ulit mong kakainin lahat ng cake na ganito, anong kakainin namin? Tigilan mo na Bella, nakakain ka na ng 3, ngayon hindi ka na namin mabibigyan. Tinitigan ko siya nang hindi makapaniwala. Humagikgik si Ryan. Nakakainis itong lalaking ito. Pagkatapos ng ilang oras na natapos ang lahat ng mga cupcakes, tumayo si Vrix mula sa kanyang upuan at sinabi, "You can thank me later for the cupcakes." Pagkatapos ay lumabas na siya ng kusina. Sinamaan ko siya ng tingin. Lumapit sa akin si Ryan at sinabing, "Dad was just teasing you, mommy. The cupcakes were so yummy, thank you." Ngumiti ako at lumuhod sa harapan niya. Hinalikan niya ang pisngi ko. "Glad you like it. I love you to infinity, mommy. I love you to yate infinity square." Niyakap niya ako saka tumakbo palabas ng kusina. Ngumiti ako sa sarili ko saka ako pumunta sa rooftop. Napahinto ako sa paglalakad nang makita ko si Vrix na nakaupo sa couch na may hawak na baso ng alak. Lumapit ako sa kanya, at umupo sa tabi niya. Tahimik kaming nakaupo doon na walang sinasabi, hindi nakatingin sa isa't isa kundi ninanamnam lang ang view. Sa wakas ay napatingin ako kay Vrix para makita siyang nakatingin sa view. Itong side ni Vrix, yung side na nakita ko nitong mga ilang araw, yung mabait na Vrix Adams. Hindi na siya katulad ng dati, ngayon ay inaalagaan niya ako. Hindi ko alam kung totoo ba itong side mo o pinaglalaroan mo lang ang nararamdaman ko, pero kung ano man iyon, ayoko nang matapos. Gusto ko itong si Vrix Adams. Hindi ko alam kung ano ang ginagawa mo sa akin, Vrix, hindi ko alam kung ano ang pakiramdam na ito, ngunit gusto kong kasama ka. Gusto kong asikasuhin ang iyong mga pangangailangan, gusto ko kapag hinila mo ako palapit sa iyong sarili, gusto ko ito kapag inaasar mo ako, kapag pinapagalitan mo ako. Gusto ko ang bawat sandali na kasama ko ikaw. Ang mga damdaming ito ay bago sa akin. Hindi ko pa naramdaman ang ganito para sa sinuman. No one has made me this nervous, my heart hasn't beat for anyone like it beats for you. What is it? Is this what love feels like? Ako ay naguguluhan na. Is it just like or love? Thank you, Bella, sabi ni Vrix na nagpatigil sa pag-iisip ko. Thank you for being a good mother to Ryan, someone who he really needed in his life. Someone who could make him happy. And I'm really sorry for forced you into this marriage, but I had to do it. I didn't have any other options. Vrix, it's okay, hindi mo kailangang mag-sorry. Sa totoo lang masaya ako. Lumingon sa akin si Vrix na may pagtataka. Masaya? Oo, dahil sa'yo, I have such a cute and amazing son. I don't have any complaints and I don't even blame for anything. I am glad pinilit mo ako, at least I can make a small 5-year-old boy happy. Ngumiti si Vrix tapos tumingin ulit sa harap, hihigop na sana siya nang inumin niya nang sabihin ko. You shouldn't drink so much, Vrix. It's not good for your health. Tinitigan ako ni Vrix ng ilang minuto saka inilapag ang baso sa mesa. Masaya. Ngumiti ako at tumango. Sa totoo lang, medyo nagulat ako sa behavior niya. Binalik niya lang ang baso sa mesa, sabay-sabay. Ang old Vrix hinding-hindi gagawin iyon. I think kailangan ko nang bumalik sa kwarto ko. Ang sweetness na ito ay sapat na para sa isang araw. Tumayo ako at aalis na sana nang hawakan ni Vrix ang pulso ko at hinila ako, napaupo ako sa kandungan niya. Eto na naman ang tibok ng puso ko, parang baliw. Vrix, tinanggal ang ilang hibla ng buhok ko at inipit sa likod ng tenga ko. Sa tingin mo saan ka pupunta? Kwarto. Umupo ka sa akin, dito, kahit minsan. Tumango ako at sinubukang bumangon sa kandungan niya. Sabi ko, umupo ka sa tabi ko. Yeah, pero, don't move, stay like this, sinabi niya. Tapos hinila niya ako palapit sa kanya, niyakap niya ako ng mahigpit. Nakapatong ang ulo niya sa leeg ko habang nakapikit. Vrix, huwag kang gagalaw, parang pagod ang boses niya. Tinunton ang aking mga daliri sa kanyang buhok, ito ay palaging nakakatulong sa mga oras ng stress. Humigpit ang hawak niya sa bewang ko. Nararamdaman ko na nakakagaan ang pakiramdam niya at ayaw niyang tumigil ako. Ang sarap sa pakiramdam. Napangiti ako nito. After few minutes, sabi niya, I am tired, Bella. I am so tired of handling everything on my own. I'm tired of so many responsibilities. I want some rest. I have never felt this relieved for so many years. Habang nakaupo sa kandungan niya, hindi ko maalala kung kailan ako nakatulog. Pagmulat ng mata ko sa liwanag ng araw, nakita ko ang mukha ni Vrix sa harapan ko. Pareho pa rin kami ng posisyon, ang mga kamay niya ay nakapulupot sa bewang ko at napaupo ako sa kandungan niya. Nakapatong ang ulo ko sa balikat ni Vrix at ang ulo niya ay nakapatong sa couch. Hinawakan ko ang dibdib ko, bumilis na naman ang tibok ng puso ko. Napatingin ako kay Vrix, he was sleeping peacefully. Kagabi may isa pa akong nalaman at iyon ay, I care for Vrix.
Oo, inaalagaan ko siya. Masakit makita siyang nasasaktan. Naluluha ang mga mata ko. No. Nakaalis ako sa pagkakahawak niya at tumakbo papunta sa kwarto ko. Pagdating sa kwarto ko pumunta ako sa washroom at nilock ang pinto. Nakasandal ako sa pinto. Nangingilid ang mga luha sa aking pisngi. No, this is not love. This is not love. I don't love him. Pero, ano ba kung ganoon at hindi tumitigil ang mga damdaming ito kapag malapit siya sa akin? Kailangan kong pigilan ang sarili ko, baka masaktan ako. Nilinaw niya bago ang kasal mismo na hinding-hindi ako maaaring maging asawa niya. Hinding-hindi niya ako kayang mahalin. Ayokong masaktan. Takot akong masaktan. Takot akong magmahal. Kailangan kong layuan siya at gaya ng sinabi niya na ako lang ang magiging nanay ni Ryan. After crying my heart out in the washroom, naligo ako but then realized that I forgot to bring my clothes. I wrapped the towel around my body at bahagyang binuksan ang pinto ng washroom to check if Rick's in the room, but luckily he wasn't. Baka natutulog pa siya. Lumabas ako ng washroom at dirdiretsong tumakbo sa closet para kunin ang mga damit ko. Did I told you guys na mula sa washroom lang ang nakikita ko at hindi sa loob ng closet? Kaya eto ako, surprise. Nakatayo na si Vrix na naglalabas ng damit. Nanlaki ang mata ko. Shit, paano ako magiging careless? Tatakbo na sana ako nang tumawag siya. Bella. Huminto ako at lumingon para tignan siya. Pinasadahan niya ng tingin ang katawan ko mula sa itaas hanggang sa ibaba, na naging dahilan para hindi ako komportable. What do you all expect? Nakatayo ako sa harap niya na nakatapis lang ng tuwalya sa katawan ko. Sinubukan kong takpan ang katawan ko gamit ang mga kamay kong dinadala ang kamay ko sa dibdib ko pero syempre, hindi ito umubra. Dumapo ang mga mata ni Vrick sa mukha ko, nagsalubong ang mga kilay. Mabilis akong umiwas ng tingin. Nanatili akong tahimik na pinagmamasdan ni Vrick ang mukha ko, at ako ay nakatingin sa malayo. Sa wakas, nang matapos si Vrick sa pagtitig ay pumunta siya sa akin. Hinanap ko kung saan-saan pero hindi siya. Tumayo siya sa harapan ko habang ang isang kamay ay nasa bulsa ng sweatpant niya at ang isa naman ay lumapit sa aking baba, dahilan para mapatingin ako sa kanya. Itinagilid niya ng kaunti ang ulo niya na para bang binabasa niya ang nasa isip ko. Bakit ka umiiyak? Akala ko naghugas ako ng mukha ng maayos. Stupid Bella, pero hindi naging normal ang mata mo, namumula pa. Kinagat ko ang labi ko sa kaumiling. Hindi ako. At ngayon nagsisinungaling ka. Hindi ako. Umikot ang mata ni Vrick saka sinabi. Bella, what is it? Hindi ko masabi sa kanya na umiiyak ako dahil sa kanya, naiiyak ako dahil ang stupid kong puso ay nag-aalaga sa kanya, na tumibok ang stupid heart ko para sa kanya, at gusto siya ng tanga ko. Hindi man, pero sa tingin ko mahal ko siya. Wala lang, namiss ko lang si Yaya, that's it. Is it? Tumango ako. Tinanggal niya yung kamay niya, nasa baba ko yun. Bakit ba ang tigas ng ulo mo, Bella? Kahit na hindi ko mabasa ang nasa isip mo pero masasabi kong nagsisinungaling ka. Tumingin ako sa ibaba. Fine, if you don't want to tell me. But about your Yaya, I wanted to inform you that you don't have to worry about her, she'll be safe. Binabantayan siya ng mga tauhan ko, kahit saan, pupunta siya, kahit anong gawin niya. Tumango lang ako at sinabing, salamat sa napakababang boses. Hindi mo kailangang magpasalamat sa akin. Ito ang paraan ko para magpasalamat sa iyo. For doing so much or taking care of Ryan and me. With that, naglakad na si Vrix papuntang washroom. Teka, nagpasalamat lang ba siya sa pag-aalaga ko sa kanya? No, Bella, tumigil ka. Itigil ang pag-iisip ng labis. Hindi ito pag-ibig. Hindi kanya mahal. Nagiging mabait siya dahil kay Ryan. So stupid heart, just stop. Okay, Bella, you are a bitch. Ikaw ang biggest bitch sa mundong ito. Ikaw ay walang utang na loob. Wala kang pakialam kahit kanino. Alam mo kung ano, dapat mong patayin ang iyong sarili. Hindi ko talaga gusto ang sarili ko. Nandito ako nakaupo sa kwarto ni Ryan, nalilito sa malalim na pag-iisip. Well, not thoughts exactly but more like cursing myself. Bakit ako ganito? Ano bang problema ko? Nalilito. Alam kong ikaw yun. Ako mismo ay naguguluhan na masyado. 2 linggo na ang nakalipas at iniiwasan ko na si Vrix. Gumising ako ng maaga sa umaga at nakatulog bago siya bumalik mula sa trabaho. Nitong mga araw na ito ay maraming ginagawa si Vrix, may importante siyang project na paparating. Gabi na siya umuwi galing trabaho kaya walang chance na makita niya ako at madalas sa kwarto ni Ryan ako natutulog para maiwasan lahat ng tanong niya. Pero ito ang nakakainis. 2 linggo ko na siyang hindi nakikita ng maayos, this is driving me really crazy. I know I was the one who decided to not talk to him but now I am fucking regret this. Akala ko hindi magiging mahirap ang paglayo sa kanya, mapipigilan ko ang sarili kong mahulog sa kanya pero nagkamali ako. Ang hindi pagpansin sa kanya ay mas masakit pa sa inaakala ko.
Sinabi ni Maria na dahil sa bigat ng trabaho ay hindi siya kumakain ng maayos, kaya everyday ginagawa ko ang mga bagay na gusto niya ay hindi pa rin siya kumakain ng maayos. Gusto ko siyang puntahan para i-comfort siya, gusto kong maibsan ang stress niya, gusto ko siyang makasama at makausap at i-share lahat ng problema niya. Gusto ko siyang alagaan, gusto ko siyang pag-alitan sa hindi niya pag-aalaga sa sarili niya pero hindi ko kaya. Siguro nagiging selfish ako sa pag-iisip ko lang sa sarili ko, sa pag-iisip lang ng nararamdaman ko. Earth the Mommy, tawag ni Ryan na nagpatigil sa pag-iisip ko. Napatingin ako sa kanya, yeah. Tinampal niya ang noo niya, you always zone out in between of our conversation. Sorry, I was just. Never mind what are you saying. I want to go for swimming. Swimming, ngayon, tumango siya. Napatingin ako sa orasan, Ryan 7 PM na. Hindi ito ang oras para mag-swimming. Please mommy, sa gabi mas maganda ang rooftop. Alam ko Ryan pero magkakasakit ka kapag nag-swimming ka ng ganitong oras. No I will not please mommy. Nag-puppy eyes siya. Napabuntong hininga ako, ang batang ito. Okay fine, but not too long. Nakangiti siyang tumango. Nagpalit ng damit, tumakbo si Ryan sa itaas, sigaw ko. Ryan ingat, at sumunod sa kanya. Pagkarating namin sa rooftop, naramdaman ko ang malamig na hangin. Nakadama ito ng ginhawa, huminga ako ng malalim. Tumalon si Ryan sa pool. Napangiti ako at umiling. Aalis na sana ako at uupo sa sofa nang may amahon mula sa ilalim ng tubig. Ang likod niya lang ang nakikita ko, pero sa tingin ko medyo malinaw na kung sino iyon. I don't need to see his face to tell he was no other than Vrix Adams. Dahan-dahan siyang tumalikod saka hinilamos ang mukha gamit ang mga kamay. Ang mga kamay niya ay dumaan pa sa basang buhok. Naka-shirtless siya. This is the first time na nakita ko siyang shirtless. Hindi ko maiwasang tingnan ang Greek god na nasa harapan ko. Ang kanyang jawline ay perpekto, at ang kulay dagat na mga mata na iyon ay maaaring magpabilis ng aking puso sa isang sulyap lamang. Bumaba ang mga mata ko sa malapad niyang balikat, pagkatapos ay ang matipuno niyang mga braso. Bumaba ang inosenteng mata ko sa dibdib niya kaya napalunok ako. Ang abs niya, kahit hindi ko makita ng maayos pero sa nakikita ko, oh Jesus. Mukha kasing yummy ang abs niya. Dinilaan ko ang labi ko. Dad, na pumutol sa akin mula sa aking maruming pag-iisip. Napatingin ako kay Vrix, nakita ko ang signature smirk niya na nakaplaster sa mukha niya. I cleared my throat at umiwas ng tingin. Dad, you are here too. Yeah baby. Pagkatapos ay tinitigan ako ni Vrix at sinabing, thought it would help in relieving some stress. Wow Dad, we are gonna swim together. Tuwang-tuwang sabi ni Ryan. Lumalangoy mula sa kanyang gilid papunta kay Vrix. Bakit ba siya nakatingin sa akin? Bella wag kang tumingin sa kanya, umiwas ka. Akala ko mababaliw ka na sa hindi mo pakikipag-usap sa kanya, pero hindi mo talaga matatanggap yon. Inilibot ko ang paningin ko. Mommy you two come inside. Nanlaki ang mata ko. Umiling ako, I am good. Please mommy, it will be fun and you will not drown. Dad is here to save you. Nakita ko ang bahagyang ngisi sa kanyang mukha. Napakasama ng batang ito. No, hindi ka marunong lumangoy. Tanong ni Vrix na may pagtataka. Gusto nila akong pagtawanan, no? Hindi ko kaya at may mga taong hindi marunong lumangoy, hindi mo ako kailangang pagtawanan, sabi ko sa iritadong tono. Hindi kita pinagtatawanan, gusto sana kitang turuan. Yay! Mommy problem solved. Tuturuan ka ni Dad ng swimming. Sabi ni Ryan sabay pulakpak ng kamay. Ano ang gagawin niya? Hell no. 2 linggo na akong umiiwas sa kanya at gusto niya akong mapalapit. No, there's no need for that. I am fine with my feet on the floor. Nagkatinginan si Vrix at Ryan sabay evil smirk. Anong balak nila? Something is coming for sure. Tumikhim si Ryan. Tapos isa pa. Anong nangyayari? Baby, okay ka lang? Tanong ko sa tonong nag-aalala. Yes tapos bumahing. I think so, at bumahing ulit. I'll just go back, bumahing ulit. See I told you lalamigin ka. Pero hindi ka nakikinig sa akin. Sorry, tapos bumahing ulit. Lumapit siya, pinatuyo ko ang buhok niya at pinunasan ng tuwalya ang katawan niya. Ibinalot ko ang tuwalya sa katawan niya. Bella, tumawag si Vrix. Lumingon ako para makita siya. Sabi niya ulit, would like to join. Ha? Naguguluhang tanong ko. Napangisi si Vrix. Ilang segundo lang ay tinulak ako mula sa likod at nahulog ako sa tubig. Pagkahulog ko pa lang sa tubig, hinawakan ni Vrix ang bewang ko at hinila ako patayo. Humawak ako sa balikat niya bilang suporta at pinulupot ko ang mga binti ko sa bewang niya. Nagsimula akong magpanik. Vrix wag mo akong iwan please. Vrix babagsak ako. Kung mahulog ako, malulunod ako. Kung gayon ang pagkalunod ay hahantong sa kawalan ng paghinga na magreresulta sa kamatayan.
Oh sweet Jesus, huwag mo akong kunin, bata pa ako. Vrix please, don't you dare leave me. Nagsimulang tumawa si Ryan, napalingon ako sa kanya. Paglabas ko dito, 4 na donut ang ilalagay ko sa bibig mo. Tumawa si Liam at mas lalong tumawa si Ryan habang hawak ang tiyan. Mommy you look so funny. Vrix please wag mo akong iwan, sabi ko na may pagmamakaawa. Ayoko, trust me, tumango ako. Ngayon subukan mong ibaba ang iyong mga binti. Umiling ako, malulunod ako. You'll not, relax ka lang. Promise, takot kong tanong. Promise, now put your legs down and you'll find the floor. Hindi naman ganoon kalalim. Tumango ako, tumalon ulit si Ryan at sinabing, see, I am swimming. Kaya mo yan mommy, come on. Tinanggal ko ang mga binti ko sa bewang niya at ibinaba, nakahawak pa rin kay Vrix. Sa wakas ay dumampi na ang mga paa ko sa sahig. Napatingin ako kay Vrix na may maningning na mga mata at may ngiti sa labi. Pagkatapos ay kumalas ako sa pagkakahawak ko sa balikat niya at nagsimulang maglaro ng tubig, tumayo sa pwesto ko. Nakangiting tumingin sa akin si Vrix saka umiling. Pagkatapos ay sinabuyan ko ng tubig si Ryan, na masayang ginagawa ang kanyang backstroke. Tapos tumingin siya sa akin ng nagtataka. Mommy. Itinikom ko ang aking dila, karma is a B. Napatigil ako nang mapansin kong nakatayo lang sa tabi ko si Vrix. Nagtaas ng kilay si Vrix para ipagpatuloy ko. Kinagat ko ang labi ko para pigilan ang sarili kong mapangiti. Saka sinabuyan ni Ryan ng tubig ang mukha ko. Pinandilatan ko siya ng masama. You better try to save yourself little one. With that sinugod ko si Ryan, well, of course not. After taking my second step, I lost my balance and again hinawakan ako ni Vrix sa bewang ko. It was really nice of Vrix na tulungan ako pero ang isip ko sa mga oras na ito ay puno ng kalokohan. Nagwisikan ako ng tubig sa mukha ni Vrix saka ako lumayo sa kanya at tumawa. Nagulat siya sa ginawa ko. Ngayon, you better save yourself little one. Nanlaki ang mata ko. Oh no. I started moving back. Vrix it was just for fun. Really? Sabi niya papalapit sa akin. Yeah, I didn't think at that time. You surely didn't, Vrix. Tumama ang likod ko sa dulong dingding ng pole. Sinamaan ako ng tingin ni Vrix. Hindi na siya lumingon bagkus ay, Ryan, it's enough for today, go to your room. Mommy will come a little later. Masunuri namang tumango si Ryan at lumabas ng pool. Pagkatapos ay pinatuyo niya ang sarili gamit ang tuwalya, pagkatapos ay nagsuot ng bathrobe at bumalik. Bumalik sa akin ang atensyon ni Vrix. Tumingin ako sa ibaba nilagay niya ang 2 kamay sa magkabilang gilid ko. Sobrang lapit ng mukha niya sa akin. Kinagat ko ang labi ko. Tingnan mo ako, huling sabi niya dahilan para mapatingin ako agad sa kanya. Bakit mo ako iniiwasan? Naghanap ako ng matakasan pero wala akong makita, nakulong niya ako. I am not, nauutol kong sabi. What the hell is wrong with me? Bella, alam nating dalawa na nagsisinungaling ka. Kaya sabihin mo lang ang totoo. Tumingin ako sa ibaba, ay. Wala akong maisip kaya tinakpan ko ang bibig ko. You what? Hindi ko pa rin siya nilingon. Huminga siya ng malalim, Bella stop irritating me. It's fucking annoying. Napaatras ako nang sumigaw siya. Sorry. Lumayo siya sa akin, umigting ang panga niya. I didn't ask you to apologize. I asked you a simple question. I don't know. Nagsalubong ang kilay niya. Nagsimulang tumulo ang mga luha sa aking pisngi. Hindi ko alam Vrix. Hindi ko alam kung bakit ko ginawa yun. I was trying my best to stop my tears pero patuloy lang sila sa pagbagsak. Hinawakan ni Vrix ang kamay ko at hinila ako palapit sa kanya. It took a minute to realize na nakayakap pala siya sa akin. Humigpit ang hawak niya sa akin, na parang ayaw niya akong pakawalan. Nakapatong ang mga kamay ko sa dibdib niya. Nagulat ako nung una pero napapikit ako nang maramdaman ko ang init ng katawan niya sa katawan ko. So conclusion of the whole avoiding him part is that, I can't avoid him, mas lalo akong napalapit sa kanya. Don't avoid me Bella, please. Nababaliw na ako nitong 2 linggo. Ano? At naisip ko na hindi ito nakakaapekto sa kanya. Vrix, sabi ko at pilit na kumawala pero imbes na humiwalay ay mas lumakas ang pagkakahawak niya sa akin. Stay, just for some more time. Please. Huminto ako sa kakaisip at sumuko. Pwede ba kitang pagalitan? Tanong ko na nakapatong ang ulo ko sa dibdib niya na nakayakap sa kanya pabalik. Ngumisi siya at nagtanong, ano? Gusto kitang pagalitan? Nakikinig ako. Napangiti ako sa sarili ko. Nitong mga araw na ito ang bad mo talaga. Talaga, tumango ako. Hindi mo nakuha ng maayos ang pagkain mo, hindi mo magagawa yan palagi mong alagaan ang sarili mo. Hindi lahat ng bagay Vrix ang trabaho, mas mahalaga ang kalusugan mo. Humigpit ang hawak niya sa akin. I don't have to take care of myself.
Bakit? Naguguluhang tanong ko na medyo nagalit sa sinabi niya. You are there to do that. To take care of me. I don't need to worry. Ngumiti ako. Tamang-tama ito sa pakiramdam. Bakit ang sarap sa pakiramdam? Vrix Adams, sinubukan kong pigilan ang sarili ko pero pinapahirapan mo ito, hindi ko na kaya, hindi ko kaya. At dito na po, nagtatapos ang part 15 ng ating kwento. Sabay-sabay po nating abangan ang susunod na kabanata. Maraming salamat po. God bless and stay safe.